11 ang sugatan sa salpukan ng bus at pickup sa San Nicolas, Ilocos Norte. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng pickup habang basag naman ang windshield at nayupi ang bumper ng bus. Kwento ng bus driver, bigla umanong ng agaw ng linya ang nakasalubong na pickup. Sa investigasyon naman ng pulisya, nakaidlip umano ang driver ng pickup. 2 sa 11 sugatan ay pawang mga menor de edad. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa aksidente. Proudly Pinoy ang bida sa Christmas event sa Los Baños sa Laguna. Yan po ang abaka na tampok mula sa mga kasuotan hanggang sa mga palamuting pamasko. Tinutukan niya ni Von Aquino. Inirampa ng mga estudyante, scientists, officials, staff at alumni ang iba't ibang kasuotan na gawa mula sa UPLB Bread Dioscoro 1 Abaka Variety. Umabot ang halos 60 years ng pagdevelop ng UPLB Institute of Plant Breeding sa Abaka Variety na ito, katuwang ang iba't ibang sangay ng DOST. Pagmamalaki ni UPLB Chancellor Jose Camacho Jr., ang Dioscoro 1 Abaka Variety ay resilient o matibay na sumasalamin nila sa mga Pilipino. Pinailawan din ang 47-feet Christmas tree ng universidad na may 10,000 LED lights. Ang kanilang nativity display may touch of abaka rin. Kasabay nito, pinailawan din ang Christmas lights sa Oblation Park at UPLB Pili Drive Rotonda. Sinundan nito ng musical concert, tampok ang UPLB talents at special performance ng sikat na OPM band na Neo Colors. Alam natin na ito'y Kapaskuhan, ito'y nagsisilbing selebrasyon ng mga tagumpay ng buong taon, ng mga hamon na napagtagumpayan natin. At ngayong gabi, ang Kapaskuhan ay pinagdiriwang natin. Ngayong gabi ay isang tagumpay ng industriyang Pilipino, ang abaka industry. At kailangan natin pong mag-celebrate. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nagdagdag pa ng mga U-turn slots sa Marcos Highway ang MMDA sa pag-asang hindi maulit ang Carmageddon itong weekend. Nakiusap din ang MMDA na huwag munang mag-mall-wide sale. Nakatutok si Rafi Tima. Matapos ang heavy-gat na traffic na ito sa Marcos Highway noong Sabado, sinimulan ng ipatupad ng MMDA ang ilang pagbabago rito para hindi na ito maulit. Kabilang ang pagpapahaba sa concrete barrier malapit sa Nicanor Rojas Street para hindi agad pumagitna ang mga sasakyan papasok ng Marcos Highway. May mga idadagdag ding U-turn slots malapit sa kanto ng Sumulong at Marcos Highway. Pumayag na rin daw ang DPWH na huwag munang i-operate ang kanilang weighbridge sa Marcos Highway para hindi makaabala sa daloy ng trapiko. Pinalitan na rin ng plastic ang mga concrete barriers sa tapat na isang mall para kapag naulit ang gridlock sa Marcos Highway, madali itong buksan para makatawid ang mga sasakyan mula sa Felix Avenue patungong Mayor Hill Fernando. Ayon sa MMDA, ang mungkahing lagyan ito ng traffic light ay hindi uubra. Nung araw po, nilagyan na namin yan ng traffic signal, binuksan namin, grabe po ang naging traffic. So ibig sabihin, mas okay na may U-turn. Nasa 270,000 na sasakyan ang dumadaan sa Marcos Highway araw-araw at tuwing magpapasko, tumataas pa ito ng 5 hanggang 10% o dagdag na halos 30,000 sasakyan. Kaya muli raw babalikan ng MMDA ang panukalang magtayo na rito ng underpass para sa mas permanenteng solusyon sa mabigat na trapiko. We'll discuss it with Secretary Vince Dizon para at least yung mga ibang true and true lang, pwedeng dire-diretso na lalo yung pa-Kogyo or yung from Kogyo papunta sa west. Pumayag na rin daw ang mga LGU sa lugar na pakiusapan ng mga may-ari ng mall sa Marcos Highway na wag munang mag-mall-wide sale tulad ng ginagawa sa EDSA. Sa huli, ayon sa MMDA, bukod sa mas magandang public transport system, disiplina ng mga driver ang susi para mapagaan ang trapiko sa Metro Manila. Ang singitan sa EDSA halimbawa, kasama raw sa nagpapabagal sa trapiko rito. Tumakbo lang itong lane na to, lilipat. Pag tumakbo itong lane na to, babalik. Yung mga ganon, kahit na seconds lang yung delay, pag nag-accumulate yan, malaking bagay yan.
Malaking bagay yan. Siyempre, minsan, hindi pa magbibigayan. O tapos, hanggat sa minsan, aabot sa sasagian. Ang driver na si Junres ang ayon sa sinabi ng MMDA. Mas tuloy-tuloy ang takbo, biglang singit. Wala nagbibigayan. Wala nabibigayan. Doon na, traffic na tuloy. Dagdag pa ng MMDA, mula 3.2 milyon nito lang man ng karaang taon, umaabot na sa 3.6 milyon na sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Giving back and doing everything with a purpose. Ang isa sa paraan ni Alden Richards sa pagdiriwang ng kanyang 15th anniversary in showbiz. At para sa mga taga-suporta niya, humanda kayo dahil may sorpresa sa Grand Fan Meet sa Sabado ang Asia's multimedia star. Makichika kay Athena Imperial. Habang papalapit ang Grand Fan Meet ni Alden Richards sa December 13 sa Santa Rosa, Laguna. In high spirits si Alden at ang kanyang team sa paghahanda para sa sorpresa niya sa kanyang supporters. Basta something that has never been done with all of my events. And nahirapan nga ako during rehearsals to do it because I tend to become really emotional. But it's a first and gusto ko rin ipakita yung side na yun sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin. Bukod sa fan service, last Sunday, nagkaroon ng whole day caravan ang Asia's multimedia star. Naghatid siya ng tulong at pagbati sa tahanang walang hagdan sa Rizal, sa Orthopedic Department ng East Avenue Medical Center at sa Philippine Animal Welfare Society sa Quezon City. Bahagi pa rin yan ng kanyang 15th year anniversary celebration in show business. Para lang ma-champion din natin yung purpose and spreading kindness and doing goodwill to our community. The team decided to really come up with a caravan to send out, kung ano yung kailangan nila doon, ng tulong, and to give quality time to the people who's involved also within the community. Sabi ni Alden, combination ng pagtulong sa kapwa at sa mga alagang hayop ang pinili niya para sa caravan for a holistic approach. This will not happen only this year. Medyo we'll see to it that every year we're able to do such executions kasi that's our main objective right now, of course, is yun nga yung messaging ng whole 15 years is to give back and do everything with a purpose. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Pinuna ng ilang mambabatas ang hindi pag-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga panukalang tinukoy na priority bills. Ang sagot ng Malacanang, kailangan lang yan kung may public calamity o emergency. Ang sabi naman ng isang analyst, tila nasa legacy building o pagbubuo na ng legasiya ang Pangulo sa mga huling taon niya sa pwesto. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagpasa sa 4 na priority bills kontra sa korupsyon, ang kontra-dynasty sa politika, reforma ng party list system, paglikha ng Independent People's Commission at transparency sa paggugol ng pondo ng bayan. Pero ni isa rito, hindi raw sesertipikahan bilang urgent ng Pangulo. Paliwanag dito ng palasyo. Malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Pero matatanda ang sinertify as urgent ang 2024 national budget nang dinidinig sa Kongreso. Gayon din ang panukalang kalaunay lumikha sa Maharlika Investment Corporation. Dagdag pa ni ML Party List Representative Laila de Lima na noong nakaraan, certified as urgent din ang mga panukalang batas sa lumikha sa Value Added Tax Law at sa Anti-Terrorism Act. Kaya ang tanong niya, hindi bang kasalukuyang katiwaliang yumayanig sa bayan ang isa sa pinakamalaking public emergency sa bansa? Nakukulangan din kami kasi nga dapat sagad-sagaran na lang sana. What do I mean by that? Na dapat sinertify na niya diretso as urgent. Especially na limitado na ang panahon para i-consider or i-enact ang bill na yan. Ilang session days na lang, ilang working days na lang. Sa Article 6, Section 26 ng Saligang Batas, nakasaad na ang anumang panukala,
dapat ipasa ng Kongreso sa first, second at third reading ng 3 magkakahiwalay na araw. Pero kapag sinertipikahan ng Pangulo na kailangan ipasa agad ang panukala upang makatugon sa isang public calamity o emergency, maaaring hindi sundin ang 3-day rule at ipasa ang hakbang sa second at third reading sa loob ng isang araw. Si Congressman Paulo Duterte, tinawag na panglilihis lang ang anunsyo tungkol sa priority bills. Sabi niya, namamangha siya na tuwing umiinit ang usapin sa isyong mabigat para sa administrasyon, tila laging may nakahandang pangligaw sa atensyon. Sagot ng Malacanang sa mga kumukwestiyon sa sinseridad ng Pangulo. Hindi natin ma-equate na hindi seryoso ang Pangulo dahil kung hindi seryoso ang Pangulo, hindi niya na yan i-mention pa sa LEDAC. Pwede naman yung baligwalain itong mga batas na to, itong mga bills na to para asing wala lang nangyari. Pero pinrioritize, binanggit yung 4. So it means the President is serious on these bills. Gusto niya po ito mapag-aralan mabuti ng Kongreso at maipasa sa mas mabilis na panahon. Kung gano'n at seryoso nga ang Pangulo, What's keeping the President from certifying this as an urgent bill, ma'am? Kailangan po kasi talagang aralin, himay-himayin ang bawat provisions na magiging bill, itong 4 na bill na to. Mas maganda po kasi na maaral mabuti, mahimay, kesa madaliin at hilaw. sa pananaw ng political analyst na si Ranjit Rai, ang timing ng anunsyo ng priority bills ay sumasalamin sa political pressure mula sa galit ng publiko sa katiwalian, sa mga panawagan mula sa mga religious at business groups, at nagbabagong mga alyansa habang papalapit ang eleksyon 2028. Pero maaaring ito na ang nais iwang legacy o pamana ng Pangulo na nakakabit sa pangmatagalang reformang nais ipatupad sa gobyerno. Sa kanyang pinakahuling podcast kung saan nakapanayam siya ng mga college students, ipinaliwanag ng Pangulo ang kanyang pagnanais at dahilan sa pagpapatupad ng mga reforma. My hope and the reason the structural change is important is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong nasimula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our presidents well. Ang hakbang na ito ng Pangulo, hindi lamang para iligtas ang kanyang administrasyon, kundi ang buong estruktura ng pamahalaan, ayon sa political analyst na si Julio Tihanki. What we are seeing here is not simply a crisis of the administration, but a regime crisis, a crisis of legitimacy that involves the very post-EDSA regime and the institutions within it. No? And at least this efforts to pass these reform packages, including the anti-political dynasty law, is an effort to restore trust in these public institutions. No? So the president is not simply saving his administration, but he's trying to save the entire regime, no? The entire architecture of government. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Walang bagong sama ng panahon na namamataan ang pag-asa pero dapat pa ring maging handa ang ilang bahagi ng bansa sa mga pag-ulan. Base po sa datos ng Metra Weather, maagang uulanin bukas ang ilang bahagi ng Apayao, Cagayan, Isabela, Cordillera, Aurora, Quezon Province, ilang bahagi ng Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas at Samar. Magpapatuloy po yan sa hapon pero mas marami ng pag-ulan ang mararanasan sa Visayas. May matitinding buhos ng ulan sa ilang lugar na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Maaari na ring makaranas ng kalat-kalat na ulan ang Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa Metro Manila, gaya kanina ay posible ulit makaranas ng pag-ulan sa ilang lungsod. Mga kapuso, ang mga pag-ulan ay hindi po dahil sa bagyo o sama ng panahon. Amihan, shearline at localized thunderstorms pa rin ang makakaapekto sa bansa. Ramdam na rin ang unti-unting paglamig ng simoy ng hangin sa ilang lugar. Ngayong araw, nakapagtala ang Pag-asa ng 17.4 degrees Celsius sa Baguio City at Kasiguran, Aurora. 17.5 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. 20.5 degrees Celsius naman sa Malaybalay, Bukidnon at 20.8 degrees Celsius sa Tanay, Rizal.
Posibleng bumaba pa yan sa mga susunod na linggo habang patuloy ang paglakas ng amihan. Mga kapuso, malaking tulong ang benepisyo sa ilalim ng Action Fund ng Department of Migrant Workers sa mga OFW na nawawalan ng trabaho. Pero ang isang dumulog sa atin, inabot na ng siyam-siyam pero hindi pa nakakatanggap ng tulong. Sumaklolo na ang inyong Kapuso Action Man. 4 na taon ng waiter at barista sa Saudi Arabia si Roland. Pero sa huli niyang kontrata, Abril ngayong taon, bigla siyang nagbalik bansa matapos lang ang 5 buwan. Hindi po nasunod yung nasa kontrata. Nag-decide kaming bumalik sa Pinas dahil yun nga po, para kaming hindi po maayos yung trabaho namin doon. Dahil sa naunsyaming kabuhayan, nagpasaklolo siya sa Department of Migrant Workers o DMW. Sa ilalim kasi ng tinatawag na Action Fund o Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan, hindi bababa sa 30,000 piso ang pinansyal na tulong na maaaring makuha ng mga distressed OFW gaya ni Roland. Ang problema, inabot umano ng siyam-siyam ang release ng benepisyo mula nang maipasa ang aplikasyon noong September 2. Kaya po nag-apply ako niyan para hindi ilalaan ko for livelihood po. Yung konting negosyo dito. Bakit ganun yung sistema na it takes long months po bago makuha? Kung makuha mo man, parang ang pahirapan. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DMW Region 7. Isa lang siya sa medyo marami na din na mga applications na natanggap ng regional office. And of course, even if we've been coordinating with the central office for the downloading of funds, of course, we have to wait until the actual funds will be downloaded. Ang nangyayari, ma'am, hindi lang po Region 7 yung nag-aantay din ng funds. All of us, all of the regional offices, pati na po yung mga migrant workers offices sa iba't ibang mga bansa. Hindi raw bababa sa 27.9 million pesos ang naibigay na financial assistance ng DMW Region 7 sa mahigit 4 na raang OFWs ngayong taon. Kung may available funds, then we facilitated naman po immediately the release of this fund. It's just that for additional funding request, of course we have to wait. Ang advice po namin, ma'am, sa mga applicants po namin is when they want to make a follow-up on the status of their applications, they can call us. Kasi may hotline naman po tayo. Bago matapos ang Nobyembre ay natanggap na ni Roland ang 50,000 pisong financial assistance mula sa DMW Region 7. Maraming salamat po, Sir Emil, sa inyong tulong po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Naglapag ng clues ang cast ng The Secrets of Hotel 88 sa roller coaster of emotions na aabangan ng mga manonood sa upcoming collab series. Puno ng misteryo ang kwento maging sa cast na may mga kailangan din daw isikreto habang nagsushoot. Makichika kay Nelson Canlas. Full of secrets and mystery ang upcoming drama mystery collab ng GMA at ABS-CBN na The Secrets of Hotel 88 na muling pagsasamahan ng kapuso housemates na sina Mika Salamanca, Will Ashley, AZ Martinez, Dustin Yu, Josh Ford, kasama rin ang Star Magic X PBB housemates na sina Brent Manalo, Ralph De Leon, Esnir, River Joseph, Bianca De Vera, Clarice Guzman, Cyriel Manabat at Kira Ballinger. True to its title, maging mga castmates had their share of secrets pagdating sa script at plot twist ng kwento.
We thought at first na parang, parang PBB to. Pero this time around, it's so different kasi parang may mga sikreto kami lahat sa isa't isa. May mga scenes din po na tinitake yung each actor na bawal namin sabihin. Full of mystery talaga siya, full of secrets na pati kami hindi po namin alam. Pero don't let the title fool you dahil hindi lang daw isang genre ang dadaanan ng kwento. Bukod sa drama, comedy, may touches of thriller and horror din. A roller coaster po talaga kasi yung Hotel 88. It's not all drama, but it's also not all fun at the same time. Ang ilan may patikim na ngayon pa lang kung ano ang aabangan sa kanilang roles. Parang for the past years, ang ginagawa kong characters, puro serious eh. I mean, ito serious naman, but this time parang medyo bagets-bagets eh, jolly-jolly yung atake ng character. Ako na-enjoy ko yung character ko dito kasi it's something na parang I like. Medyo light siya. Actually, close siya sa personality ko. Medyo iba kasi siya sa mga usual na ginagawa ko. Siguro yung pagka-ano niya, pagka-persistent niya in fighting for justice. Bukod sa ganda ng kwento, aabangan din ang ganda ng location ng serye. Challenge nga raw na marating ito. Hindi siya flight. Like, we take a boat talaga. Yeah, water taxi kami going to the location. Pero dahil busy sa taping ng series at iba pang bagay, ang housemates may oras pa kaya para makapag-bonding sa set? After taping, kapag pack up, then we all have dinner together. We talk about what happened in our days, catch up, maybe study the script together. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.